ating pastoral member ng Kingdom of Jesus Christ na sinasabi na si dating Pangulong Rodrigo Duterte di umano sangkot din sa kalasuan ni Pastor Apollo Quiboloy. Bakit? Anong ginawa, partner? Partner, sinasabi niya sa eksklusibong interview. Exclusive Teka na, partner, liwanagin natin. Sinong Duterte muna? Si dating Pangulong Duterte? Dating Pangulong Duterte. Okay. Sige. Sa eksklusibong interview kanina sa programang Straight to the Point ni Aljo Bendijo dito kay Arlene Stone. Okay. Ibinabahagi daw di umano ni Quiboloy kay dating Pangulong Duterte ang mga biyaya na natatanggap nito, kabilang na ang mga babae na nais ng dating Pangulo. Eto, pakinggan natin, Fred. Nandyan ba? Okay. Magkakausap natin ngayon bayan dating KOJC member at pastoral ni Pastor Apollo Quiboloy. Live mula po sa Amerika, Minnesota, United States of America. Miss Arlene Stone. Miss Stone, magandang umaga. May mga natatanggap ka bang mga impormasyon na marami talagang issue itong sexual relationship ni Pastor Quiboloy sa mga miyembro ng KOJC? Yes, Aljo. Actually, hindi natin tatawagin silang membro, no? Kasi kung membro lang, walang pakialam si Quiboloy masyado sa mga members ng KOJC. Kung saan siya may pakialam doon sa mga pastoral na yung pinatawag natin ngayon na totoong mga pastoral, yung sa inner of the innermost ng kapanahunan ko. So sila yung mga talagang merong involvement sa puso ni Quiboloy. May connection ba si dating Pangulong Duterte, administrator si Pangulong Duterte sa KOJC? Siya naman ang administrator, siya naman ang administrator sa KOJC. Ano bang sasabi mo kay dating Pangulong Duterte? Hindi naman yan katakataka, Aljo, kasi naman, di ba, public naman yung kanilang ugnayan ni Quiboloy noon pa man. Kahit noong ako ay bata pa, matagal na kasing mayor namin yan si Duterte sa Davao, at kilala ko rin ang mga Duterte personally, no? Hindi katakataka na siya ang gagawing administrator ni Quiboloy sa panahon na ito, dahil nga sa kanilang samahan, no? At anong koneksyon? May alam ka ba kung may kapangyarihan o may koneksyon si dating PRRD, si dating Pangulong Duterte sa tinatawag pong pastoral? Actually, Aljo, yes, meron tayong di ba sinabi naman ni Quiboloy yan sa mga interviews niya before, particularly yung interview niya kay Jessica Soho, kailan ba yun? Sinabi ni Quiboloy mismo na kung anong man ang blessings na meron siya ay binabahagi niya kay former president, no? So lahat 'yun, so including the woman, kung sino yung magugustuhan ni presidente sa mga kasamahan niyang nasa inner, binibigay din niya. Yun ang tinig ni Arlene Stone, ang dating pastoral member at tagapagsalita ngayon ng mga dating miyembro ng KOJC. Una nang pinatotohanan ni Stone ang mga pang-aabuso sa mga babae sa tinatawag nilang KOJC Inner Circle Pastoral. Ito daw yung mga nagbibigay ng regular na night duty para kay Pastor Quiboloy. Yung KOJC Inner Circle Pastoral, na kung saan ang pinakabata raw dito, partner, 12 taong gulang. Statutory RAPE yun, partner. 12 taong gulang. Grabe naman. May reaksyon naman rito ang kampo ng KOJC kaagad. Okay.
Pakinggan nga natin, pre, yung Yan, report. para ma-analyze Oo. natin, partner. Eto, kaagad naman, kumuha sila ng reaksyon ng ating RMN Davao nung nagkaroon tayo ng exclusive interview. Exclusive interview yan dito sa DCXL. Kanina umaga yan, partner. Kaninang umaga yan, partner. Alas 8 ng umaga nung napanayam ni Aljo Bendijo, Radyoman Aljo Bendijo sa programang Straight to the Point, itong si Arlene. At nagbigay kaagad din ng reaksyon ng KOJC. Samantala mga kasama, Arlene Stone, isa umanong peking saksi at certified marites. Ito'y ayon sa isang abogado mula sa RMN Davao. Kasama natin sa balita, Radyoman Karin Beltran. Sinabi ng abogado ng SMNI na walang katotohanan ang ipinalabas na pahayag ni Arlene Stone, isang dating miyembro at pastor ng Kingdom of Jesus Christ. Bagamat hindi makapagsalita si Attorney Mark Tolentino sa ngalan ng KOJC, dahil siya ay isang abogado ng SMNI, ibinigay niya ang kanyang panig sa pamamagitan ng eksklusibong panayam ng DXDC RMN Davao, kung saan sinabi niyang peking saksi at certified marites si Stone. Ito ay ayon sa ibinunyag ni Stone sa Straight to the Point interview sa DZXL RMN Manila kaninang umaga September 19, 2024, hinggil pa rin sa umano'y kasong sexual abuse ni Pastor Apollo Kibuloy. Isa pang akusasyon ni Stone ay binugaw umano ng pastor ang isa pa niyang pastoral kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Samantala, dagdag na komento pa ni Attorney Tolentino na ilang taon na ang nakaraan ng bumitaw si Stone bilang miyembro ng KOJC at sinabing lahat ng revelasyon ay walang katotohanan, walang ebidensya at nagpapapansin lamang. Kasama mo sa DXDC RMN Davao, Radyoman Karin Beltran. Salamat, Karin Beltran ng RMN Davao. So yun, partner, certified marites lang daw. Etong si Arlene Stone, kaugnay nga sa kanyang mga revelasyon. Okay, so himay-himayin natin, partner, Sige, ha? partner. Okay. Sa Arlene Stone kasi, partner, yan. ako. Yan. Okay? Oo, parang nawawala-wala. Okay, sige. Sige. Sabi kasi sabi ni Arlene Stone, parte daw talaga naman siya ng inner circle. Okay? Oo. Pero, at that time daw nung panahon niya, merong innermost of the inner circle. Okay? So, ang kanyang ang kanya daw Anong naging kaibahan papel. doon? Oo, anong kaibahan doon ng innermost at inner circle lang? Oo. Kasi daw, bago ka mapasok sa inner circle, ikaw ay dadaan muna sa mga senior pastoral. Mhm. Yan. Eh, syempre, di ba ang sabi sa qualification, nung sinabi ni Colonel Marantan, yung mga nire-recruit daw nila, kartada 8 hanggang sa GIS. Oo. Ibig sabihin, maganda yung mga nire-recruit. Oo. So, bago ka makapasok nakapasok dyan at ma-recruit ka, bigyan ka ng libreng edukasyon, dapat ang kartada mo, 8 hanggang GIS. Ganun yung kagandahan. Oo. Yung sabi niya, kasi na-interview na nila Colonel Marantan eh. Oo. He was preying on children from broken families para mas mabilis ma-indoctrinate. I'm sorry. Respect din kaya also. But may mga lahi sila. So mga mistisa? Ano? Mistisa po? Tisay? Yes, mga mixta. Magaganda. Depende magaganda talaga. Sabi nga sa atin, sa mga lalaki, dahil ng to describe in weather, ay sila, mga from 8, 9, 10 ang nila, ang category nila. There's a high level of compartmentalization doon sa innermost circle. Oo. Di ba mga doon sa KOJC nung si Pastor Kibuloy, di ba, nakuha na. Kumbaga, Yung mga parang operator. yun ang isa sa mga kwalifikasyon. Oo. Para makapasok Sa mga ka qualification. sa inner circle. Oo. Sa Sa inner- tingin ko, kung ako bata-bata partner, hindi ako papasa. Oo. Kasi kartada 8 hanggang 10 lang eh, di ba? Hanggang saan ka lang ba? Eh, kartada 12 ito eh. Overqualified. Overqualified. Oo nga, sobra-sobra. I don't. Oo. Kasi na, Sige. tapos, so in other words, ito daw mga batang ito, minsan mga 5 years old,
lang, titignan nila kung sino yung nando doon sa mga mahihirap na pamilya, saka yung mga produkto ng broken families. Oo. Okay? So, mas madali kasing i-recruit yun, especially kung wala naman pera, yung nanay. So, ipapasok mo na lang kasi may libreng edukasyon. Oo. Not knowing kung ano na yung mangyayari sa loob. Okay. So, yan, siyempre, halimbawa, ganyan-ganyan, lumalaki na, ini-indoctrinate na, di ba? Indoctrinate na. Tapos, i-qualify ka din, titignan ka pa rin ng mga senior pastoral, doon ka daw muna mag-start. Ikaw yung taga-masahe, taga-dala ng pagkain, taga-painit ng tubig, pampaligo, lahat, ginawang atchay. Yung mga bata. Okay? Guys, I don't know kung kayo ba ay nakakita nito. Ito yung mga tunay ng pastoral. Gusto ko kasing linawin itong pastoral care, no? Kasi ang pagkakaalam ko nung ako ay nandoon, ako ay isang pastoral kasi nabilong ako sa pastoral care. Pero nabago yung term na yun, nabago yung description ng pastoral. Yung kapanahunan ko, guys, yung pastoral, meron kaming tinatawag na inner at saka inner circle. So, explain ko sa inyo kung anong ibig sabihin ng inner at inner circle para maintindihan natin. At para maintindihan din natin bakit sa description sa mga bagong pastoral tayo ay hindi nabilong sa pastoral. No? So, gusto ko linawin yan kasi for a long time, sinasabi ko dito sa inyo na ako ay dating pastoral ni Kibuloy. Kaya tayo binabatikos ng mga totoong pastoral ni Kibuloy. Dahil sabi nila, hindi daw ako totoong pastoral. Sila lang ang totoong pastoral. Kaya explain ko sa inyo bakit claim nila na fake pastoral ako at sila ang original pastoral, no? So, sa time ko, guys, itong pastoral department, ang merong, like I said, merong inner circle, tinatawag nito inner circle, meron din inner of the inner circle. Inner of the innermost. Anong pagkakaiba? Yung inner circle, ito yung time na i-mold kanila. Yung time na tawag nito, i-condition kanila before ka magiging belong sa inner of the innermost. So, how does the conditioning work? Una, kapag ka ikaw ay dadalhin, sa time ko ha, ito sa time ko lang, I don't know what happened now after I left, pero sa time ko, kami ay dadalhin, i-assign kami sa pastoral care. Yung una naming responsibility doon ay maging assistant sa mga manang, sa mga senior na pastoral of the inner of the innermost. Yun yung mga administrators namin. Yung time ko, sila Ingrid Canada, si Tessie Dandan, si Ing Salina, si Titi Canada, so sila yun, yung apat. So ang trabaho ko sa kanila ay nagmamasahe sa kanila. Nagpe-prepare ng kanilang mga panligo na tubig. Iniinit ko yan kasi mga arte yung mga yan. Tapos nagdadala ako ng mga pagkain nila doon sa kanilang mesa, sa kanilang kitchen. Kasi hindi nagluluto doon sa bahay. Merong nagluluto para sa kanila. Merong nagluluto sa mga ordinary workers, no? So ganun ang setup doon. Tapos, naglalaba ako ng mga damit ng mga senior pastoral na ito. Yun ang first stage. Kapag ang isang pastoral na nailagay sa pastoral care ay papasa sa kanilang standard, kasi sila yung nagbibigay ng standard, kung papasa ka sa standard ng mga manang, ikaw ay i-introduce na doon kay Kibuloy. So ang mangyayari, like myself, my experience, tayo po ay nakapasa sa mga manang, marunong tayong maghilot, marunong tayong mag-alaga, marunong tayong maglaba, marunong tayong magdala ng pagkain. So pumasa tayo dyan sa parte niya. Merong mga restrictions, ha? Ngayon, nailipat tayo dyan sa kay Kibuloy na. Hindi pa rin tayo bilong sa inner of the innermost. Unang stage pa lang yan na maging malapit ka kay Kibuloy sa appointed son. No? Ano ba ang magiging trabaho mo? Ano ang naging trabaho mo nung ako ay unang isinalang doon sa naging malapit kay Pastor Kibuloy? Ang unang trabaho ko, ako ay instead na sa mga manang ako magdadala ng mga pagkain, doon na kay Kibuloy. So ako nagdadala ng mga pagkain galing sa kitchen, dinadala ko doon sa table ni Kibuloy. Tapos, namamalingke ng mga fruits niya, ng mga fresh fruits, kasi yung pagkain ni Kibuloy kailangan fresh yung mga fruits niya. So, namamalingke, tapos habang kumakain yan si Kibuloy, nakatayo ka lang sa gilid, nagbumugaw ka ng mga langaw para walang langaw na dadako sa pagkain niya. So, yan yan yung first stage. Tapos, magiging labandera ka na ni Kibuloy, like myself, naging labandera tayo ni Kibuloy, namamalansya ng kanyang damit, nag-a-arrange doon sa kanyang cabinet, naglilinis sa kanyang kwarto, naglilinis sa banyo. Pagkatapos niyan, kapag ikaw ay pumasa sa mga test na yan at sa mga tawag nito, sa mga rules and regulations nila, na kesyo, hindi ka pwedeng umalis dyan sa lobby, nasa lobby ka lang, at kailangan, kung meron silang kailangan, hindi ka nang tatawagin, nasa loob ka lang talaga sa quarters from the Manang area to the lobby of the Bible School, yung saan kinuha si Kibuloy.
ikaw ay bubunitin yung buhok mo, ganang mga ng mga manang. Lalo na yan si Ingrid Salinas, mangtas yan. So, ikaw ay susutukin o ikaw ay pagalitan. Like myself, lagi tayong napapagalitan kasi tayo ay hindi sumusunod always sa kanilang patakaran. No, hindi ko kaya yung mga patakaran nila na huwag kang maghalubilo sa ibang worker. Kasi meron silang double standard and I don't believe double standard ever since. Mula nung tayo ay bata, no? Hindi ko talaga kayang lunukin yung double standard na pamumuhay. Kapag tayo ay belong sa isang organization, in my eyes, in my mind, pantay-pantay tayong lahat. Pero hindi po ganyan sa loob ng kingdom ni Kibuloy. So kaya lagi tayong naaalis. Alis, balik sa pastoral care. So ngayon, ano yung next step? I-introduce ka na maghihilot. And myself, I experience na maghilot sa paa ni Kibuloy. Kasi yan si Kibuloy, namamaga yung paa niya kapag nag-preach yan ng ilang oras dyan sa pulpito, 3 oras. Pagkatapos niya mag-preach, kiang-kian na yan guys. So kami naman, mag-iinit na kami ng tubig, lalagyan ng mga herbs. Ano ba yung malapad na dahon dyan sa gabaw, nakalimutan ko, dabo ba yun? So, iniinit na namin yan. Tapos, papaupuin na namin yan si Kibuloy sa kanyang upuan. Tapos, nakasok na yung kanyang mga paa. No? Pagkatapos, yun na, hihilutin na namin. Ako, naka-experience ako niyan, naghihilot ng kanyang paa. So, yun yung mga stages na yun. Dahil hindi ko tayo pumasa sa kanilang grooming process na yan, kasi hindi ko po makita ang sarili ko na magiging inner of the innermost. So, hindi po tayo pumasa. So, therefore, hindi tayo belong sa inner of the innermost pastoral. Pero after a while, 2 years later, after na po umalis doon, yung description na yan pala ay nagbago. Alam nyo guys, kanina ko lang nalaman yan, kanina ko lang na-confirm lahat. Tinanong ko talaga sa mga bagong pastoral natin kasi inaatake ako dyan sa Facebook, hindi daw ako pastoral, fake daw ako na pastoral. Ngayon, tinanong ko yung mga kasamahan kong mga pastoral, no, na bago lang na lumabas yung mga after, yung pumasok after na wala na ako. So ano po, sabi ko sa kanila, paki-explain na sa akin, ano ba talaga yung term na pastoral after I left? Kasi like I explained, yun yung pastoral care na aking na-understand. So ang explanation sa akin ganito. 2015, meron daw revelation si Kibuloy na natanggap sa kanya galing sa kanyang ama. At sinabi sa kanya, ang tatawagin mong pastoral, yun lang ang mga pastoral, mga babae na para lang sa'yo. No? Yung magiging pag-aari mo lang. Yung mga hindi mo naging pag-aari, hindi mo sila pwedeng tawagin pastoral. So therefore, hindi tayo naging pag-aari ni Kibuloy in a sexual way, no? In a physical way, kaya hindi tayo real na pastoral. Pero itong mga real na pastoral na nagkandara pa dyan sa Facebook na sinasabi nila ako'y PK at sila ay real pastoral, sila ang totoong pastoral na merong sexual relationship with Kibuloy. Just to make that clear, okay? Gusto kong linawin yan kasi parang may confusion, no? So, ang totoong pastoral lang ay yung may mga sexual relationship with Kibuloy like we see here. Hindi naman tayo mga bata na hindi natin makita kung ano ang totoong mean. Nung time ko, ito yung aming bugaw. Ito siya, at saka ito si Ate Teng.
ang nagtanong sa akin kung ako ay virgin pa. Nung ako ay naging nasa pastoral care. No? So after na sinabi ko na tayo ay virgin pa kasi wala naman talaga akong karanasan sa mga bagay na yan, kaya hindi ko nga naisip na yung mga nakikita ko noon pala noon ay may ibang kahulugan na pala. So ito yung dalawa, ito yung mga bugaw namin nung time ko. At kahit nung after na lumabas na ako, sila ay mga bugaw pa rin. No, so nakikita natin, walang lalaki sa pastoral care. Puro babae yan sila at puro, tingnan nyo, mga minors yung karamihan. No? So, explain ha, I hope na na-clear out ko yan kasi ayokong mag-spread ng yung double meaning or confusion dito kasi hindi naman yan ang ating purpose, no? Gusto ko talaga na yung mga pinapalabas natin dito ay klaro na wala confusion kasi ayaw naman natin magbigay ng fake news kasi hindi tayo SMNI, no? SMNI lang at mga banatiro sa mga fake news. Hindi tayo belong doon. So, gusto sana na-clarify ko yung description ng pastoral noon at ngayon. So, sa ngayon, sa standard ng mga pastoral ngayon, hindi po ako pastoral. Hindi ako nabilong sa pastoral care. Ayaw po nilang tanggapin na ako ay bilong dyan. Kasi wala po akong sexual and physical relationship with Kibuloy, no? Hindi po tayo pumasa dyan. Itong mga babae dito, sa nakita ninyo kanina sa video na yon, sila ang mga tunay na pastoral. Alright? So, ginawang ganon. So, pag ikaw ay hindi pasaway, ha? Pag hindi ka pasaway, sumusunod ka, magaling ka magluto, magaling ka magsilbi, aakyat ka, mag-level up ka. So, pag nag-level up ka, sige, tapos ka na kay senior pastoral, yung mga babae dyan, normally yung babae daw dyan, especially yung sinasabi na si Felina Salinas, saka yung isang, Roy, something? Hindi ko matandaan. Basta, natatandaan yung Felina Salinas. Yan daw yung mga PIMP. B-U-G-A-W. Oo. Okay, nabasa mo? Oo. B-U-G-A-W. Oo. Yan. Sila daw. Diba? Kasi sila yung nagko-qualify eh. Okay? Na kung Pag sino ikaw pwede. ay mabait, pag ikaw ay mabait, nakapasa ka sa trabaho, level up ka na ngayon kay pastor. Oo. Ikaw na ngayon ang magmamasahe kay pastor. Ikaw na yung magdadala ng pagkain. Ikaw na yung magmamasahe. Yan. So, kapag hindi ka pa sumuway, naging mabait ka, indoctrinated ka, syempre, indoctrinate ka, dapat, amad mo, lahat-lahat sa'yo, soul mo, body, Iaalay. Parang ganon. iaalay. Kasi, ikaw ay natatangi. Hindi lahat, diba, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon mapalapit sa appointed Son of God. At kung ibibigay mo man ang iyong sarili, ikaw ay mananatiling birhen. Pure. Yan ay base mismo, partner, sa 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 kwento ng mga biktima. Ng mga biktima na isinalaysay na nila kay Colonel Jean Fajardo at kay Colonel Marantan. Oo. At di ba may mga may mga sinasabi pa kapag sila ay tumanggi, di ba, dun sa gusto, parang sila, partner, bukod sa sinasaktan sila, binabantaan pa na sila ay dadalhin dun sa angels of death daw. Oo, parang so, yung iba sinasabi ko sa iyo, ito yung confession naman ni Arlene Stone sa kanyang vlog. Oo. So, in other words, kinoconsider niya sarili niya na pastor kasi nakapasok siya hanggang doon sa pagsisilbi kay pastor. Pero dahil na daw siya ay pasaway, sunod din siya kay pastor. Hindi daw kasi lahat ng utos sinusunod niya. Kaya madalas siya napapagalitan. Oo, nakita ko naman si Arlene kanina. Picture. Kasi parang may hindi naman sinasabi kung na siya, may edad, pero parang wala na siya dun sa partner, di ba? Stage na. May pamilya na yata siya, no? May pamilya na yata siya. May pamilya na siya. Nung bata-bata pa siguro ito, may itsura din si... May picture sila magkasama ni Pastor. Maganda siya. Maganda partner siya. Okay, yung picture ba niya,
kasama si Pastor, oo. Yung Mukhang teenager pa siya. teenager pa siya. Yung ano yon, yung panahon na yon, nandun pa siya sa loob ng KOJC. Oo. Miyembro pa Oo. siya. Parang naman nagtagal parang naman nagtagal siya, partner. Oo. Bakit? Di ba, witness pa siya nung pagbibigay ng envelope kay Kay sabi Pastor. niya, kay Archie Albao. Oo. So, kailan lang yun? Kailan na ba siya naalis? Oo. Pero bakit nga ba siya tumiwalag sa KOJC? Umalis. Kasi siguro, nakikita niya na yung nangyayari. Kasi daw doon daw sa loob, partner, hindi kayo pwede magkwentuhan. Oo. Okay? Sinabi din ito, kinuwento din ng ibang mga nasa loob ng KOJC. According to Colonel Marantan and Colonel Jean Fajardo, Oo. yung mga tao na napapasok sa innermost of the inner circle. Hindi daw kasi nakapasok si Arlene, liwanagin natin, Oo. partner. Hindi daw nakapasok si Arlene doon sa innermost, kung saan inaalay mo na pati katawan mo. Hindi daw siya nakapasok doon, hindi siya pumasa doon. Dahil mukhang nagpapasaway na siya at that So, time. by, Hanggang doon lang siya sa by stage pala sa to, inner no? circle lang siya. Oo. So, sa inner circle, ano naman yung... Hindi nangyari. Wala. Pag inner circle ka, hindi ka pa... pero ano yung trabaho ng inner circle? Yun, nagdadala ng pagkain, nagmamasahe. Hanggang doon Kapag na. ipapagod daw si Pastor, at ang paa niya, ibababa nila sa tubig, na may herb something, basta may, kumbaga, hihimasin nila yung paa. Dahil lagi daw namamaga ang paa ni Pastor. Oo. Hanggang doon lang Oo. siya. Oo, hanggang dun lang siya. Kaya sabi niya, ngayon daw, tinutuligsa siya. Dahil Oo. peke daw siya na pastoral. Okay? So, natanong daw siya, kasi nung panahon niya, yung ginagawa niya na pagsisilbi kay pastor, pastoral na yon. Oo. Pero, iba na daw yung ibig sabihin ng pastoral ngayon. Dahil since 2015 daw, okay, may sinabi daw si Pastor Kibuloy, Mm-mm. na yung pastoral lamang ay yung mga taong mag-aalay ng kanilang kabuuan. Diba? Kumbaga, akin ka lang. Kumbaga, dito ka lang kay self-appointed son of God. Ikaw babae ka, kung ikaw ay magiging pastoral, ikaw lang ay, sisibihan mo lang yung appointed son of God. Wala na. Mm-mm. Tapos So, ito... kasama yun pagbibigay ng sarili. Oo. Tapos So, iba na rin yung meaning. Wala na yung innermost of the inner. Oo. So, mas pag pastoral ka, yun na yun. Oo. Since 2015. Oo. So, kailan siya natanggal? Kailan siya nawala? Oo. Kaya nga, yun ang partner, yun ang tanong ko. At bakit siya umalis, tumiwalag? O yun na, kasi malamang, nagkakausap na sila. Oo. Kasi daw dyan, partner, ang sabi pa rin ni Arlene Stone, hindi ka pwedeng magsalita. Okay? Hindi ka pwedeng magsalita. Kasi pag nalaman nila na ikaw ang naging dahilan, Oo. talagang ikaw ay mahahanapin ni Angel of Death. Nako. Oo. At ang sabi nga doon sa mga bata, yung ibang mga bata, wag kayo magsasabi kung ang mga nangyayari dito kasi may Oo. Angel of Death. Yun din daw ang sinasabi ni Pastor. So yung mga bata, takot. Oo. Ayun. So yun yung nangyari. Na, pero, So ngayon, itanong natin, totoo ba na maaari siyang, totoo ba na nakikinabang si Pangulong Duterte Oo. Correct. Kasi, sa mga ibang pastorals ng KOJC? kasi, partner, ngayon lang natin ito narinig. Oo. Hindi pwede naman sabihin niya kung totoo yan, hindi na pwede sabihin. Oo. At saka, partner, wala itong hindi binanggit doon sa mga Report? hindi, partner, doon mismo sa mga biktima. Wala pa naman lumalabas sa anas eh. Konti pa naman Oo, yata. pero dito sa mga biktima, di ba, ng di umano'y pang-aabuso ni Pastor Kibuloy sa kanila, hindi naman ni kahit isa doon na itinawid si Pangulong Duterte. Wala. Hindi pa. Wala tayong narinig. Dahil tanong kasi natin, Oo. yung bang inalay na pastoral, Oo. ay
wala na sa loob. Kung nandoon pa yun sa loob, di yan magsasalita. Oo. Kasi may mga pastoral pa sa loob. Mhm. May naglalaban pa talaga si Pastor Kibuloy. So, ang tanong natin, sana natanong pa ni Arjo, Oo. yung bang pastoral na binabanggit mo ay Oo. tumiwalag na o nasa loob pa? Oo. Tama. Kasi mahirap din, partner, magbintang kung wala ka talagang sapat na partner na ebidensya. Madali lang naman sabihin, partner, di ba? Madali. Kasi Madali magsalita. Oo. Pero ang tanong natin, lalo okay, tigit ito, ngayon, may ganong klaseng akusasyon sa pastor. At alam naman natin, si pastor at si dating pangulo, ganito kagdikit. So hindi malayo yung partner na po pwede Pwede. idiin ang dating pangulo. Di ba, hindi malayong totoo. Ako O pag hindi natin sinasabi na totoo na siya, Oo. pero hindi malayong totoo. Oo. Di ba? I think yung sinabi ni Arlene na yung blessing kay Pastor Kibuloy, sinishare niya kay Pangulo Duterte. Oo. Totoo yun. Pero yung tungkol sa babae, himay-himayin lang natin muna. Oo. Mahirap Kasi din bakit sabihin, sinabi? Mahirap din, Bakit oo. sinabi Mahirap din sabihin. na yung mga blessings, Oo. sinishare niya kay Pangulong Duterte. Okay? Inamin kasi ito ni Pangulong Duterte. Okay? Na itong si Pastor Kibuloy, kung ano yung meron siya, binibigay niya si Pastor Kibuloy, si Pangulong Duterte. Mhm. Inisip ko lang kung saan niya ito nabanggit kung sa ano ba, sa gikan sa masa ba, basta nadinig ko sinabi niya yan. Ito pa sinabi niya, partner. Minsan pag daw bumili ng lupa ito si pastor, kung may lupa daw, nagbibigay din ng lupa o sasakyan. Mhm. Okay? So ito yan, okay. Ang sabi ni Pangulo Duterte, meron daw binigay sa kanyang lupa, 2, 3 lupa, na galing kay Pastor Kibuloy. Oo. Yan. Tapos meron din daw sasakyan, parang luxury car, ang ibinigay sa kanya. Oo. Okay. So, gusto ko itong take a pen, partner. Gusto ko itong take a pen, mga ka-UB. Bakit? We're talking of donation to a public official. Mhm. Nung nakaraan, pinag-usapan natin dito yung Duran. Yeah, Duran. Duran, di ba? Ngayon, ang Okay. pinag-uusapan natin ngayon, partner, ang tungkol sa durian. Durian Durian. naman, di ba? Hindi kasi, hindi naman bumatikos kay PBBM. Oo. Sabi nga natin, kasi bawal sa batas natin yung tatanggap ng gift. Oo. Bawal yun talaga, especially kung ang value niyan, hindi lang nominal value. Di ba? Kung tatanggap ako ng 3 rose mula ako ang presidente, tatanggap ako ng 3 rose. Nominal, painting niya, pinaint niya sarili. Okay lang yon. Maliban lang kung ito ay may value na. Siyempre, pag bagong painting naman, di naman may value yan. Oo. Kahit kilala pa yung gumawa niya, wala pa yung value. Naman hindi kaka-value. Sa iba, Oo. kaka-value painting pagka kinuha na ni Lord. Maliban lang yung mga ibang Pinoy na painters natin na talagang kilala na. Oo. Kahit buhay pa, kilala na yung mga paintings nila. Sabi ko lang, depende kasi paano natin i-define yung nominal value. Oo. Diba? So, may talagang medyo maliitan lang na presyo yan. Ganun lang. Very, very subjective nga lang siya. But still, di ba tinumiksa because of Duran. Diba? Pero, nung umamin si dating Pangulong Duterte na binibigyan siya ng lupa at ng sasakyan ni Pastor Kibuloy, ba't parang walang umalma noon? Oo. That's donation. Mhm. Diba? Bakit yung iba ngayon, tinutuloy sila si BBBM, tapos hindi na lang nalalaman na si dating Pangulong Duterte pala. Tumanggap ng mga gift. Tumatanggap din. Sa Pastor Kibuloy. Oo. Diba? So, hindi natin ito tolerate pareho. Bawal yon. Okay? Especially. Masasabi ba natin, partner? Kaibigan mo si Pastor Kibuloy. Oh. Oo, masasabi ba natin isang corruption yon? Yes. Can we consider it isang corruption? Oo. Prohibited Oo, alam mo kung bakit. Ito so we're talking about the blessing na i-share. Di ba nagbigay na 3, 2 lupa, luxury car? Anong kapalit? Kahit sabihin mo kaibigan mo walang kapalit? Naman din may kapalit yan. Bakit? Hindi ba umamin din si Pangulong Duterte, nilalakan niya yung ibang kaso ni Pastor Kibuloy?
Oo. Pati yung pagsisekwesta ng lupa doon sa Prayer Mountain, nilakad niya. Oo. Oh, mayor yan. Oh. Paano yung kaso niya dati sa Davao City? Mm. Na na-dismiss ng piskal. Oo. Ayoko sabihin nilakad niya. Pero sanay siya lumakad ng kaso. Oo. Oo. So, Mga ganun kaya nga bawal ang tumanggap ng gifts na malalaki talaga yung value oo. sa ibang tao. Kasi magagamit yan eh. Oo. Tapos, hindi kaya ka ng gift dahil politiko. Well, ang sinasabi mo, partner, ganun kaano si Pastor dati kay Pangulong Duterte. Oo. Oo. Meron yan, may statement yan mga ka-UB, natatandaan ko to Ganun kung siya ano ka- meron si Pastor, meron si Pangulong Duterte. Oo. So, ganun- Mayor pa at the time. Ganun siya ka-generous kay Oo. Pangulong Duterte before. Yes. Oo. So, And even nung naging Pangulo, di ba, pinapasyon niya yung private jet niya. yes. Oo. So, kung kung sinishare man nila yung isang pastoral hindi naman lahat eh. Oo. Baka may napipuhan lang, di natin alam, partner kung. I think, mas makakaalam itong si Arlene kung ikukumpara natin kay Atty. Mark Tolentino. Mhm. Bakit? Kasi itong si Arlene, nasa loob. Oo. Naging dating miyembro. Si Atty. Tolentino, nasa labas. Lawyer lang yan eh. Oo. Unless magkasama sila natutulog ni Pastor Kibuloy sa kwarto at nakikita niya lahat ng galaw. Mhm. Unless si Atty. Tolentino nagmamasahe ng paa ni Pastor Kibuloy, naghahain ng pagkain, nagmamasahe. Di naman niya ginagawa yun. Lawyer lang siya, saka anchor siya ng SMNI. Oo. So between the two, sino mas may alam? Di ba? Pero syempre, we have to be critical on this kasi hindi naman basta-basta yung bintang. Correct. Yun din sinasabi ko nga, partner. Etong mga ibinunyag ni Arlene, ito ay unang narinig natin sa kanya. Hmm. Wala pa tayong narinig na aligasyon mismo doon sa mga lumantad na biktima na di umano'y pang-aabusong partner, sexual ni Pastor Kibuloy na idinadawi din si dating Pangulong Duterte. Oo. Kaya nga, ang sa akin ng partner, tanong natin, bakit lang ngayon nasabi ni Arlene Stone Correct. ang patungkol kay Pangulong Duterte? Bakit ngayon lang? Mhm. Marami naman siyang revelations nun about the inner circle, the innermost of the inner circle. Bakit ngayon lang niya naisip na maisuwalat? Medyo malaking issue yun. Well, sasabihin na naman yan dyan, partner, demolition job na naman. Oo. Okay. Sabihin, gano'n. Oo, demolition So, job. dapat Pero malaman natin. dapat Dapat malaman. tanungin din, oo. Tingnan din natin, partner, di ba? Yung ni Arlene Stone. Mga kayubi, hanggang bukas magkita't magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Clecas, nagpapalala, huwag tulugan inyong karapatan. Mga kasamang inyong lingkod, Radyo Man Rod Marcelino, sama